Isang magarbong bar sa BGC, ang oras ay alas 11 ng gabi. Sa isang sulok, makikita ang masayang kwentuhan ng mga grupo ng magkakaibigan. Sa kabilang banda naman, tahimik na nakaupo si Bea Alonzo kasama ang kanyang mga kaibigan, subalit ang kanyang atensyon ay unti-unting napapante sa kabilang mesa. Maaliwalas ang gabing iyon sa isang high-end bar sa BGC. Narito si Bea Alonzo kasama ang ilang mga kaibigan, nag-e-enjoy at nagpapahinga matapos ang isang linggong puno ng trabaho at commitment sa industriya ng showbiz. Subalit, isang eksena sa di kalayuan ang umagaw ng kanyang atensyon, isang eksenang nagpabago ng kanyang damdamin sa gabing iyon. Sa kabilang bahagi ng bar, nakita niya ang kasintahan niyang si Dominic Roque na masayang nagkakasayahan kasama si Sue Ramirez. Una, hindi ito pinansin ni Bea, subalit nang makita niya ang dalawang naglalapit ang mga mukha, nag-init ang kanyang pakiramdam. Parang kidlat na tumama sa kanyang dibdib ang sunod na nasaksihan. Nang hindi na nakapagpigil, tumayo si Bea at dahan-daang lumapit sa kinauupuan ng dalawa, ang kanyang mga kamao nakasara at ang mga matay nanlalalim sa galit. Paanong nangyari ito? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang hiningay nagiging mabilis habang papalapit. Si Sue naman, bagamat nagulat sa biglang pagdating ni Bea, ay pinilit pa ring magpakita ng ngiti. Si Dominic ay natigilan, hindi inakalang magkikita sila ni Bea sa ganoong lugar at oras. So, ganito pala kayo sa likod ko. Para kayong walang konsensya, akala nyo hindi ko malalaman. Ang boses niya'y matalim at puno ng hinanakit. Bea, hindi ito yung iniisip mo. Pilit niyang paliwanag, ngunit si Bea ay tila wala nang pakialam sa kanyang mga paliwanag. Sinubukang hawakan ni Dominic ang kamay ni Bea, ngunit agad niya itong inalis at nagbigay ng malamig na tingin sa lalaki. Ano ito, Dominic? Bakit si Sue? Bawat salitang binitiwan niya ay parang palasong tumama sa puso ng mga nakapaligid. Bea, please, hindi ito yung iniisip mo. Nanginginig ang boses ni Sue habang sinusubukang magpaliwanag. Ngunit si Bea ay lalong nag-init nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Sue. Habang naririnig ang bawat paliwanag, ang damdamin ni Bea ay lalong yumigting. Bakit tila wala silang pagsisisi? Tanong niya sa kanyang sarili. Ganyan ba talaga kayo kababa? Ang mga salita'y matalim, puno ng sakit at galit. Tumahimik ang buong paligid, tila naging tahimik ang bawat tao sa bar, at napako ang kanilang mga mata sa eksenang nagaganap. Bea, mali ang iniisip mo, please let me explain. Nanginginig si Dominic, pero ang galit ni Bea ay parang apoy na hindi mapigilan. Explain. Ano pa bang kailangang i-explain dito, Dominic? Kitang-kita ko kayo. Habang tinitigan ni Bea si Sue, tila tumalim ang mga mata niya. Ramdam ni Sue ang bigat ng mga salitang susunod na sasabihin ni Bea. Ang lakas ng loob mo, Sue. I thought we were friends. Bea, sorry, hindi ko ginasto ito. Ngunit tila ba wala na talagang puwang ang mga paliwanag kay Bea. Ang bawat salitang sinasabi ng dalawa ay tila mas nagpapainit lamang sa kanyang galit. You betrayed me, both of you. Hindi ko akalain na kaya niyong gawin ito. Narrator, si Dominic, na malapit nang masira sa bigat ng sitwasyon, ay pilit pa ring nagpakumbaba. Hindi mo naiintindihan, Bea. Please, give me a chance. A chance. Para saan pa, Dominic? Para ulit-ulitin niyo lang ang kasinungalingan. Nakapako ang tingin ni Bea kay Sue, at sa sandaling iyon, ramdam ni Sue ang bigat ng pagkakadurog ng tiwala ni Bea. Bea, hindi ko ginustong masaktan ka. Hindi mo ginasto, pero ginawa mo pa rin. Naging emosyonal si Bea. Tumulo ang kanyang mga luha, subalit hindi ito naging dahilan upang magpahina ng kanyang loob. Tumayo siya ng matikas, handang iwan ang dalawa na tila mga rebeltong nabalot sa isang tabi. Sa gabing ito, nakilala ko kayo ng tunay. Huwag niyo na akong hanapin. Naglakad si Bea palabas ng bar, at sa kanyang bawang.